God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga, araw po ng Biyernes ngayon, June 5, 2026. At sa araw pong ito, tayo po ay muling tutungo sa ating beatitude. At nandito naman po tayo ngayon sa Matthew chapter 5, verse 6. At ito po ay pamagatan natin what it means to hunger and thirst for God. Mga ba ibig sabihin nito? At ngayon po sa ating pagtunghay, atin pong babasahin ang talatang ito mula po sa Amplified Version. At ito po sinasabi, blessed. Doon po sa footnote naman nito ngayon ay nakalagay po doon is joyful, nourished by God's goodness. Alin daw po yun? Are those who hunger and thirst for righteousness. No? At may another footnote po doon. Sabi doon, those who actively seek, take note po, no? Right standing with God, no? Or they will be completely satisfied. Napakaganda, no ho? At ngayon po, tayo po yung manalangin. O namin Diyos na makapangyarihan sa amin pong binasang talatang ito. Nawa ay magbigay po ito sa amin ng tunay na kauhawan sa iyong salita at pagsunod at pagtalima sa iyong mga inaata sa aming buhay. Lord, paunawa mo po sa amin ang kahalagahan nito at bigyan mo kami ng lakas upang baguhin ang aming isipan at puso at piliin namin na sumunod sa iyong kalooban. Again, Lord, sa aming pag-aaral na ito, Lord, speak to my vocal cords, none of me and all of you, and this are pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, mga kapatid, madalas po nating narinig o nababasa na ang ating Panginoong Hesus ay laging nagsasabi, blessed are poor in spirit. Tapos dito po sa ating verse ngayon, no, ay sinabi, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Kapag narinig po natin ang salitang righteousness, madalas po nating iniisip na ito ay tungkol sa pagiging mabuti, o hindi paggawa ng kasalanan. Ano ho? Pero sa binasa po nating talata mula po sa Amplified Version, malinaw po ang paliwanag. Ang sabi po, righteousness na sinasabi dito po is having the right standing with God. Kung paano tayo mananatili o kung paano tayo tumitindig sa kasama ang ating Panginoon Diyos. Hindi lang po ito tungkol sa kung ano ang ginagawa natin, kundi tungkol sa kung sino siya at kung paano natin siya tinitingnan. At napakaganda po ng pangako. Sabi nga ng pangako doon, they will completely satisfied. Sa mundong ito, marami po tayong hinahabol. Marami tayong hinahangad. Pera, tagumpay, kasikatan, at magandang buhay. Pero gaano man karami ang makamit natin, may kulang pa rin. Kapag ang hinahanap natin ay ang Diyos, sinasabi po mismo niya, tayo ay lubos na mabubusog. At sa atin po, ano nga ba ibig sabihin ng magutom at mauhaw? Dito po pumapasok yon. Ano ba ibig sabihin ng magutom at mauhaw? Naranasan mo na ba ng magutom at mauhaw? Ayon po sa pag-aaral, no, sabi nga ho ng isang commentary, no, doon sa ng Human Anatomy and Christian Living mula po sa isang Baptist Theologian School, o theological school. Sabi po doon na kapag ang tao ay nagugutom, may mga pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan at kanyang pag-iisip. Dalawang bagay po. Nagbabago ang kanyang isipan at ang kanyang katawan. Dito po nararamdaman niya ang matinding pangangailangan na hindi niya kayang baliwalain. Nangihina ang kanyang katawan, nahihirapang mag-isip ang kanyang utak o nahihirapang mag-isip ng maayos, no? At ang buong atensyon ay nakatuon lang sa paghahanap ng makakain. Nagiging one focus lang po, no?
pagka po yung gutom na gutom ang isang tao. Yun po yung sabi sa pag-aaral. No? Na kapag uhaw naman, wala nang ibang makakapawi nito kundi tubig lang. Kahit anong ibigay mo dyan, hindi ito maibibigay ng tunay na ginhawa o hindi ito magbibigay ng tunay na kasapatan. Ganito rin po dapat ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Hindi ito basta gusto lang o pwede na. Ang sinasabi po dito ngayon sa ating pinag-aaralan ay ito yung matinding pagnanasa. Pagnanasa na hindi nasisiyahan sa simpleng reliyon lang. Hindi kontento sa panlabas na kabutihan lamang. Laging nagnanais na mas makilala pa ang Diyos at maging katulad niya. Sa lumang tipan, inihantulad po ito ng salmista. Sabi doon sa Psalm 42 verse 1, kung paano ang usa ay naghahangad sa batisan ng tubig, gayon din ang aking kaluluwa, sabi nga po doon, na naghahangad sa iyo, O Diyos, o aking Diyos. Sabi po doon ng Haring David. Ito po yung pagnanasa ng kaluluwa, longing of our soul. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng righteousness? Gaya ng nakasaad sa ating binasang talata, righteousness means right standing with God. May dalawang aspeto po ito na dapat po nating maintindihan. Ang unang aspeto po nito ay una, ang katwiran na galing sa Diyos o sinasabi pang justification. Dahil walang sino man sa atin ang makapag-aangkin na sapat ang ating kabutihan para makalapit sa Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo po ay nahiwalay sa ating Panginoon Diyos. Pero dahil sa biyaya na ibinigay ng ating Panginoon Diyos, mismo na rin, nang manampalataya tayo sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. At yan po yung binigay po niyang biyaya sa atin. Binigay niya sa atin ang katwiran. Ibinigay niya sa atin si Jesus Christ na punong-puno ng katwiran. He justified us. Dahil hindi natin kayang i-justify ang sarili natin. And through Him. Kaya nga po yung topic namin kahapon sa Exodus chapter 22, ito rin po, katulad nito, ang daming batas doon na hindi nakakasapat. Pinakita doon kung gaano ang parusa ng Diyos sa mga taong susuway. Pero because of our Lord Jesus Christ, no, natutunan po namin ang pagmamahal na ito, na katulad na ating pinag-aaralan. Blessed are those who hunger and thirst. Nang manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoong Tagapagligtas, tayo pa itinuring na matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa niya. Sabi nga doon, di ba, sa Romans 3 verse 23 and 24, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified, sabi doon, freely by His grace through the redemption that is in Jesus Christ, in Christ Jesus. Ang sabi doon, nasa Kanya. Sabi rin sa atin ng 2 Corinthians 5:21, He made Christ who knew to sin to be sin on our behalf, so that in Him we would become the righteousness of God. Kaya nga masasabi natin, I am the righteousness of God. We are the righteousness of God through Christ. At yun po yung justification. Ang ikalawa naman, ang pamumuhay na naayon sa Kanya. Ito na po yung sanctification. Kapag natanggap na natin ang katwiran na galing sa Diyos, magbabago na rin po ang ating pagnanasa. Hindi na tayo makontento sa dati nating pamumuhay. Magugutom na tayong gawin ang kalooban ng Diyos. Mamuhay ng tapat. Magmahal sa kapwa. At lumayo sa kasalanan. Ito ay hindi para maging sapat tayo, kundi dahil gusto nating pasayahin ng Diyos na Siyang nagligtas sa atin. Sabi nga sa atin ng Philippians 2 verse 13, for it is God who is effectively at work
in you, in us, both to will and to work for His good pleasure. Kaya po natin nagagawa yun. Kaya nga lagi nating napapakinggan, di ba? Sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom in His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kaya sa buhay natin, kung sa ating bawat desisyon, tingnan natin, ito ba ay magko-contradict sa sinasabi ng Panginoon Diyos? Kung ito ay tataliwa sa sinabi ng Panginoon Diyos, mag-isip tayo. Kung yan ay kalooban o hindi. Dahil kung susundin natin ang Panginoon Diyos, siguradong magiging tama ang desisyon natin. Ang batas ng Diyos ay nagpapakita kung ano ang tama. Pero hindi tayo maliligtas ng ating sariling gawa. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kagustuhan at lakas na sundin ang ating Panginoon Diyos. Ito ay biyaya na nagbubunga ng tamang pamumuhay. Kaya nga po, may pangako dito sa ating talata na binasa. At ang pangako niya doon, kung gagawin natin ang bagay na ito na iniuutos niya, sabi niya dito sa binasa natin, they will be completely satisfied. Ang sarap, no? Na maramdaman natin, I'm satisfied. Yung buhay mo ngayon, yes, maaring sala tayo sa yaman, hindi naman lahat ay nasa atin, pero meron tayong kasapatan. We are satisfied kung ano meron tayo. At kaya rin nating ibahagi sa iba. Sa mundong ito, lahat ng bagay ay pansamantala lang. Kumain ka man ng pinakamasarap na pagkain sa mundong ito, magugutom ka pa rin. Makalipas ang ilang oras. Magkaroon ka man ng maraming ari-arian, hindi nito mapapawi ang lungkot ng puso. Pero ang pangako ng Diyos ay kumpleto at walang kulang. Sabi nga niya doon, they will be completely satisfied. Paano po ito mangyayari? Okay. Kapag hinanap po natin ang Diyos sa ating puso, makikita po natin siya. O sabihin natin, buong puso natin siyang hanapin. Diba sabi sa Jeremiah 29 verse 13, then you will seek me and require me as a vital necessity. And you will find me when you search for me with all your heart. Kaya nga po ang gusto ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, yan ba ay tao sa puso natin? Give. No? Wholeheartedly. Bigay po natin yung buong puso natin. Hindi dahil sa dami o kulang. Huwag po natin gamitin yung kaparaanan ng panunukat sa ating isipan at sa kung ano lang natin, kung paano natin sinusukat ang ibibigay natin sa Panginoon Diyos. Hindi natin sinabi na ibigay natin ang buong kayamanan natin. Ibigay natin ang buong puso natin. At kung niloob ng Panginoon Diyos na ibigay ang buong kayamanan mo, dapat mayroong conviction ng Diyos sa buhay mo at sa puso mo na gawin niya. Dahil ang tinitingnan ng Panginoon ay ang puso ng bawat isa sa atin. Kapag ibinigay natin sa Kanya ang ating buhay, ibibigay din niya ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundong ito. Kaya ang sabi niya ng ating Panginoon sa Kristo sa John 14 verse 27, di ba? Peace I leave with you, my perfect peace I give to you. Not as the world gives to you, I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let be afraid. Dalawang bagay. Kapag tayo ay nangangamba, kapag tayo ay natatakot, kapag tayo ay nagdududa, hindi natin makikita yung kapayapaan ng Diyos. Pero kapag tayo nagtitiwala, kahit ang mundong ito ay magulo, hindi natin malaman ang katotohanan, pero sa salita ng Panginoon Diyos, makikita natin ang katotohanan. Kung titingnan na lang din natin ang politika dito sa ating bansa, hindi natin, anyway, makikita rin naman natin, pero marami pa rin tao, makikita mo nagbubulag-bulagan sa katotohanan because of idolatry, because of political allegiance, o sabihin na natin ay yung gusto niya. Kaya nga po,
tandaan natin, sa araw ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, tayo ay lubusang magiging katulad niya at ang ating pagnanasa ay tuluyang matutupad. Sabi nga sa atin sa 1 John 3 verse 2, no? Sabi na, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him just as He is. Mahahayag po yung lahat sa atin kung sino. At sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, nahahayag sa atin kung sino ang ating Panginoong Hesus, kung sino ang ating Diyos Ama, kung sino ang banal na Espiritu sa ating buhay. Gaya na sinasabi po ni Propeta Isaias na nung binanggit po niya yung talata mula sa Isaiah 55 verse 1 and 2, sabi niya doon, lumapit kayo sa Panginoon Diyos. Kahit wala kayong pera, sabi niya doon, di ba? Pakinggan ninyo. Sabi niya doon, pakinggan niyo ako. At kakain, sabi nga, kakain kayo ng mabuti. Magkakaroon kayo ng masarap na pagkain at magbibigay kasiyahan sa inyong kaluluwa. Mga mahal kong kapatid, napakalaga po. Ang kagutuman at kauhawan sa salita ng Panginoon Diyos. Dahil doon natin makikita ang presensya ng ating Amang Lumikha, ating tagapagligtas, at ang ating comforter, ang banal na Espiritu. Kaya nga sa aking pagtatapos, mga kapatid, ayon sa ating pag-aaral ngayon, suruin po natin ang ating mga pagnanasa. Ano ba talaga ang hinahanap ng ating puso? Ang tagumpay? Kasiyahan? O ang Diyos mismo? Nagnanasa ka ba sa Panginoon Diyos? Pinagnanasaan mo ba ang kanyang presensya? Pinagnanasaan mo ba ang kanyang pagkilo sa buhay mo? Hinahanap mo ba siya rito? O gusto mo lang hanapin ang tagumpay at kasiyahan ng mundong ito? Ang taong busog sa sarili ay hindi na nagugutom pa sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang tunay na katwiran ay regalo, hindi po parangal. Hindi tayo nagiging matuwid dahil nagsisikap tayo ng gusto. Nagiging matuwid tayo dahil tinanggap natin ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. At mula doon ay kusang sumusunod ang ating mga puso. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbubusog sa atin. Lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantalang lunas lang. Pero kapag napuno tayo ng banal na Espiritu, makararanas po tayo ng kasiyahan na hindi nawawala magpakailanman. Purihin po ating Panginoon Diyos. Ngayon naman, tayo po idadako sa ating comment section, no? Sa ating mga kapatid via online na nakasama natin ngayong oras na ito. At sa ating mga kapatid din na manunod ng replay, no? Alam po natin na iba-iba tayo minsan ng pagising. Nawa ay sabi nga ay maging pagpapala ang ating aral na ito sa bawat isa sa atin. At ngayon sa ating pagtungo sa ating mga kapatid online na siyang nakasama natin sa mga oras na ito ngayon, no? Tayo po isinamahan ni Kuya Chris, no? Artiliaga mula po sa Bulacan, Chaong, at pagbati natin sa ating mga kapatid dyan, no? Unahin na natin si Nay Marta, yan, si Nay Gori, yan, at si Nay Lina, yan, ating tatlong nanay dyan sa Bulacan, no? Chaong. At syempre ay yan sa pamumuno ni Kuya Chris, ang ating tatay dyan, no? sa Bulacan, Chaong, no? At pagbati na rin natin syempre dyan kila Iyasel, no? At kay Inigo, no? At syempre kay Brother Ian, no? Yan.
Kasama natin dyan. At sinundan po yan ang ating kapatid mula sa Santo Niño, Barangay Santo Niño, San Pablo City. Kasama po natin si Nay Josephine Marana. Sa mapagpalang umaga po, Nay Josephine, no, na lagi na rin nating nakakasama dito sa God's Morning. Although, hindi ko pa man, marami pa rin po dito, hindi ko pa na-meet personally, ano ho. At dito lang, ano ho, sa God's Morning. At purihin po ang ating Panginoon Diyos. Yan. At syempre, kasama rin po natin dito ang aking asawa, yan, si Winnie Mandigma. Bagamat hindi pa natin siya nakakasama dito sa ating live dahil sa kanyang kondisyon, no? Pero patuloy po na pinalalakas ng ating Panginoon sa kanyang biyaya, no? Yan, salamat. Yan. At kasama rin po natin ngayon sa oras na ito mula po sa San Roque, South Meadows. Kasama po natin si Pastora Pe Andal Artillaga. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, Pastora Pe. Yan. At sa inyong buong pamilya. Yan. At tungo naman po tayo sa Villa Escudero. Kasama po natin si Nay Winnie Patual. Ano ho? At sa atin pong araw na ito, yan, pagbati sa inyong buong pamilya na Winnie Patual, no? Yan, at kay Nay Gori, no, na sabi nga, ba't hindi nga ba nakaka-join dito hindi ko rin maintindihan, no? Sabi nga parang hindi raw maka-join dito si Nay Gori, no? Hindi ko lang po malaman kung bakit, no? Yan, pero lagi din po yan nakikinig, yan, si Nay Gori Benaluz, no? At pagbati rin po natin dito kay sino pa po? Yan. Yan, mula sa Santa Rosa, Laguna. Kasama po natin si Kuya Rick Ramos. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Kuya Rick, at sa lahat ng ating mga kapatid dyan na kasama ninyo. Yan. At kasama rin po natin ngayon sa oras na ito sino pa ito? Yan, Kuya Rick. Yan, si Tatay Victor from Dolores, Quezon. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Tatay Victor Dalangin. Yan. At sa inyong buong pamilya. Kasama dyan si Nay TC. Ano ho? Dalangin. Yan. Isang mapagpalang umaga po. At tungo naman tayo sa Usamis. Kasama po natin si Brother Johan C. No? Yan. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. No? Purihin ang Diyos. At tungo naman po tayo. At syempre, pagbati na rin pala natin, no, sa buong family. No? Yan, kay Dr. Julia, sa nanay po ni Johan. At syempre kay Sir Dodong, at kay Jansen, kay Kirby, no, sa buong pamilya. Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat dyan sa Osamis. At pagbati rin natin, kasama rin natin, no, ang Azucena Tanya family. Yan, pagbati natin kay Brother Arthur, syempre, at yan kay Kumaring Len, yan, kay Kumari at Kumparing Arthur. Syempre, pagbati na rin natin, no, na lagi rin nating nakakasama ang pamilyang yan. At pagbati natin kay Pao at kay Julene, at syempre sa aming inaanak na si Janessa and Tyrone. Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan sa Carmelite. Yan. At pagbati rin natin sa ating kapatid mula sa Makati City. No? Ayan, kasama po natin si Sister Babes, no? Rian Sares. At pagbati natin sa iyong buong pamilya dyan sa Makati at sa Bulacan, Santa Maria. Sa mapagpalang umaga po. Yan. At kasama rin natin from Dolores, Quezon. Yan, si Nay Remy Alinea, na kasama rin po namin kagabi. Ito, lagi-lagi rin po namin nakakasama. Yan, purihin ang ating Panginoon Diyos, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Nawa tayo po ay napagpala ng ating topic for today, no? Na sabi nga po ay nagpapaalala sa atin ng kauhawan at tunay na kagutuman sa ating Panginoon Diyos, sa salita ng ating Panginoon Diyos. Nawa tayo po ay magpatuloy na magbabad sa presensya ng ating Panginoon Diyos. At sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin.
O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa umagang ito. At muli kami ay tinuruan mo ng iyong salita sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang nagbibigay at nagpapaliwanag sa amin. O God, O Lord, we acknowledge na ang iyong banal na Espiritu ang siyang tunay na naging guro namin. Salamat po, Panginoon, sa aral na ito na iyong ibinukal sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na magrema ito sa aming buhay, O Lord. At patuloy namin, Panginoon, hanapin at ikaw po magbigay ng satisfaction sa buhay namin ito. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kakulangan, sa aming pagkilos na inaakala namin minsan ay sapat na. Pero, Panginoon, tunay na ang kasapatan lamang ay ikaw. Na sa aming pagkilos na ito, Lord, ay gampanan namin ang iyong kalooban. Kaya, Panginoon, salamat sa oras at araw na ito. Kami po ay patuloy na nagtitiwala at patuloy, Panginoon, na humihingi ng iyong lakas at patnubay upang ang salitang ito, O Lord, na aming napag-aralan ay magsilbing buhay sa amin, O Lord, at kalakasan. Again, O Lord, sa lahat ng ito, sa lahat ng mga kapatid namin, Panginoon, na narito ngayon, O Lord, ay dalangin po namin ang iyong pag-iingat, kagalingan, at probisyon sa bawat isa. At sa mga kapatid namin na wala pa at mamaya pa po makikinig, O Lord, dalangin din po namin, Panginoon, ang pagpapalang nagmumula sa iyo. At magbigay, Panginoon, ito sa amin ng lakas at patnubay mula sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, humabol ang ating kapatid si Ma'am Hazel Esmundo. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Ma'am. Yan, at sa iyong buong pamilya. No? Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. At sa ating lahat, mga kapatid, no, sa ating pagtatapos, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Hindi ako nag-iisa. Oh Jesus, ikaw ang aking sandigan. Sa bawat laban, ikaw ang tagumpay na tunay. Pangako mo'y hindi nagbabago. Kailanman sa pag